Bruno, muling nagbabalik sa MPL. Muli itong na-draft ng Team Aurora kontra sa Blacklist International, at nagbigay sa kanila ng panalo sa Game 1, paano nga ba ito nakakapag-dominate? Kinakailangan mo lang naman i-maintain ang passive nito, kung saan sa bawat deal nito ng skill damage ay magkakaroon nito ng 2% extra critical chance up to 10 stacks. Kaya ito ay kabilang sa mga heroes na kaya makipagsabayan dahil kaya nito makapag-power spike kahit sa early game. Para naman sa mga items, mas acme dito ang mga items na may attack speed at critical chance na mas magpapatibay sa kanyang passive katulad ng Hostflow na may kasama rin na Lifesteal, Berserker's Fury para sa damage at critical chance, Swift Boots para sa dagdag na movement speed at attack speed, Windtalker para sa splash damage, Wind of Nature para sa physical damage immunity, at Malefic Roar para naman sa high physical penetration. Gamitin mo ang emblem na Assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Fatal na may 5% critical chance at 10% critical damage. Tenacity kung saan kapag bumaba ang iyong HP below 50% ay madadagdagan ang iyong physical at magic defense by 15. At Quantum Charge kung ikaw ay magde-deal ng basic attack ay magkakaroon ka ng 30% increase na movement speed sa loob ng 1.5 seconds at marirestore ang iyong 75 up to 180 HP. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko'y hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.